Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, bago yung update natin. Ang kulit nitong titigan challenge na pinost ng isang Kathleen admin, no? Ito yung mga times na from Hello Love Goodbye to Hello Love Again mga kasembreros. Dati ko pa ito napansin, no? Kinumpay lang din talaga ng isang Kathleen admin. So yung lagkit ng tingin, no, ng Kathleen mga kasembreros, so titigan challenge. Si Ma'am Catherine, talaga nakikita ko siya na most of the time, no, talagang ang lagkit, iba siya makatitig. Parang ano siya, parang pag tinititigan niya si Alden or kung sino mang tao, parang binabasa niya yung ugali. Or parang parang iniisip siya, parang, syempre hindi mo malaman kung ano yung iniisip niya tungkol dun sa tao. Pero malamang sa malamang may matalino siya or may wisdom siya na iniisip tungkol dun sa taong yun. And something that is deep, no, something na malalim, something na tawag dito na about sa character ng tao mga kasembreros. So mostly ang na ito ay nung sa throwback sa Hello Love Goodbye days nila mga kasembreros. So, ang cute lang questionnaire ko mga kasembreros, no? And then ito, so yung attorney ng legal team ni Sir Alden, nagbabala, no, kagabi, si Sir Attorney Ralph Calinisan. Kagabi niya, kahapon niya ito na post mga kasembreros. So, nag-post na siya dati na yung mga sobrang pambabasyo, sobrang parang parang pwede na siyang kasuhan ng mga comment or ng mga post or ng mga mensahe about kay Alden ay nagbabala siya, no? Sabi ni Attorney Ralph Calinisan dito, normally I would just ignore these types of tweets, but since you seem to be morally upright with some issues, may I strongly remind you that you are engaging in malicious, libelous conduct. Also, law enforcement agencies can actually trace your real identity. You've been warned. So, sabi dito ni Attorney Ralph Calinisan. So, tapos ang picture nila, nung bumisita nga si Sir Alden doon sa kanyang opisina, no? And then, may isa pa siyang post dito. May hustisya sa Pilipinas. Tapos sa Alden, tandaan mo yan, pangako ko ang mahusay na serbisyo sa aking panunungkulan. Hashtag Napolcom at Napolcom Central, The Don Chang, tapos Alden Richard. So, ito po ay legal team, no? Part ng legal team ni Sir Alden mga kasembreros, si Attorney Ralph Calinisan. Kung kaya yung mga tao, wala pa kasi nasasampulan no, na grabe kasi may nakita akong post tapos ni-repost ng isang Alden admin na grabe yung kanyang panira talaga kay Sir Alden, no? Kung siguro pag mapagpatol lang si Sir Alden, kagaya ng ilang na sila Ma'am Bea Alonzo na talagang nagpa-file ng kaso, siguro po pwedeng file ng kaso, pero Sir Alden ay busy sa kanyang buhay bilang individual na talagang sa kanyang busy schedules everyday mga kasembreros. So kaya pinapalagpas na lang. And then ito, so bagong grabe, another achievement na naman ito kay Sir Alden mga kasembreros. So may grand opening na naman sa August 28, 2025 mga kasembreros ng kanyang franchise na shawarma, no, na pita, The Hungry Pita mga kasembreros, sa Ayala Mall sa naman ito, no, sa Park Center sa Alabang mga kasembreros. So, The Hungry Pita, South Park Center Branch. So, sa first floor naman ito mga kasembreros. Sabi dito, grand opening August 28, 2025. Get your free shawarma, buy 2. No? Pag bumili ka ng 2 large shawarma, ay may libreng isa mga kasembreros. So, first 100 customers only. So, The Hungry South Park Center Branch, first floor, Ayala Mall, South Park Center beside Master Siomai. So, ito po siya mga kasembreros. Ito po ay sa Alabang. Grabe, no? May sa Bicol, may sa Caloocan, Bulacan, at saka ibang klase. Ang dami talagang ang daming franchise at saka branches nito mga kasembreros, no? Ni Sir Alden, na kahit na hindi siya magtrabaho, ay may perang pumapasok sa kanyang account mga kasembreros. So iba talaga. And then yung kanyang Alpha Pro Dog Food ay nag-post, no, ng another teaser photo kagabi by San Miguel Foods ito mga kasembreros, no. Sabi niya ito, maghanda sa tag-ulan, Alpha Pro, tapos pakainin ng Alpha Pro Dog Food, tapos para sa mga aso ito mga kasembreros, dama ang saya
na iwasang mabasa ang alaga, no, ang ating mga aso, mga kasusugasan ng mga paa pagkagaling sa labas. So ito po ay pinost ng Alpha Pro Dog Food, mga kasameros, kagabi sa kanilang Facebook account. And then ito ang cute ang cute ito kasi pinagtabi ng isang Kathleen admin, no, yung twinning na heart ng Kathleen, mga kasambreros, si Mayor Alden at saka si attorney si attorney, mga kasambreros. So love you sa inyong dalawa, mga loves. So pareho sila na ng gesture, mga kasambreros, ng kamay. So heart. So ganun dapat, heart kayo. heart kayo. And then ito, so ang prayer ni Sir Alden, no, yung kay Sir DJ, ang galing nito. So next ito, mga asos na. So prayer ni Sir Alden for today, sabi niya, Dear God, I am thankful that I can navigate life with confidence and assurance, knowing that you are with me. No matter what challenges I face, I am not alone. As Joshua chapter 1 verse 9 reminds me, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Help me to hold on to the truth today. Strengthen my heart, guide my steps, and remind me constantly that your presence goes before me and surrounds me in every moment. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ang ganda nito, Joshua 1:9, talagang minimemorize namin ito dati sa school. And yung topic din natin dito, mga kasambreros, na natin natin. Sobrang ganda itong Joshua 1:9. And then ito, so share ko lang ito, mga kasambreros, no? Talagang na-touch na ako dito. Yung si Lester, na kaibigan ni Daniel Padilla, binigyan siya ng Bible, no? Tapos may nakasulat doon ay nirepresent or parang presented to Daniel Ford. Sabing ganon. So good job, Lester, no? So we're not against naman kahit kanino na, kasi kahit si Ma'am Catherine ay nagpatawad na rin naman. So basta sa salita ng Panginoon, go tayo dyan, kasi walang imposible. Anyone can change and be changed, mga kasembreros ng Holy Bible, kapag genuine ang pagbabasa at saka constant na pagbabasa ng Biblia, mga kasembreros. So talagang effective, kasi no doubt, no, talagang ang salita ng Panginoon ay powerful, mapa-eternal, forever yan na powerful, mga kasos. No, malay natin, no, magbago ang ihip at saka ang takbo ng buhay din ni somehow, no, may pagbabago, mga kasembreros, kay Sir Daniel Padilla. So let's just abang-abang para sa kanyang next chapter ng kanyang buhay, mga kasembreros. So actually that is it, no, sa ating countdown items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 22, 2025, Friday na po, no, last day of the weekdays, mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito. Ang kulit lang ng title natin, no, Banal sa Aso. Pero hindi po itong kanta, mga kasembreros, ha. Matthew 7:6, do not give what is holy to the dogs, okay, banal doon sa aso, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Ito, mga kasembreros, napakalalim nito. Pero una sa lahat ay yung wisdom behind this, or yung truth, mga kasembreros, na parang huwag mong ibigay kung ano yung banal, especially yung Word of God, mga kasembreros, sa mga taong asal hayop. Okay, sorry po sa term. Yung mga, kasi may mga taong ganun talagang mga pilosopo, parang mga yung Bible na dinidescribe sila as fools, no? Mga, sorry po sa tanga, no? Mga yung sa iba nga sa Bisaya buwang yung term, mga kasembreros, sa Bisaya. So mga ganon, mga kasembreros, yung matitigas ang puso, no? So Matthew 7:6 is about being mindful of sharing valuable spiritual teachings with those who may not appreciate nor respect them. So gaya na mention natin, lalo na kapag nagtuturo ka sa mga taong walang respeto, na walang galang, as they may not understand their significance and potentially even mock or disregard them, ultimately leading to disrespect and harm. So ayun, kasi marami na ako napapanood sa mga social media, yung mga taong talagang sila, sobrang tapang nila, na nag-share sila ng harap-harapan sa mga, let's say, sa mga LGBTQ community, no, sa ibang bansa,
talagang harapan-harapan kasi pag may mga piyesta doon or parang festivals, tapos talagang lantaran din yung public display talaga ng immoralidad, and so on. Tapos may mga taong parang basta yung mga mockers, sila yung mga talagang iniinsulto at saka nilalapastangan nila ang Panginoon. So maraming mga matatapang, no? Nakita mo talaga na talagang face to face yung kanilang pag-mock sa Panginoon, mga kasambreros. And napakadelikado ng gantong ugali, mga kasambreros. And yung verse na ito sa Matthew 7:6 ay isang metaphor example, no? About discernment and wisdom in sharing valuable spiritual truths or teachings with those who may not appreciate or respect them. Kasi parang minsan tuturuan ka ng banal na espiritu na wag mo na lang i-share sa taong ito. Kasi ako, no, kapag na-share ako ng word, for example, tapos ayaw ko tumigil, so it's either magsi-stay away ako or hindi ko na sila papansinin, mga kasambreros. Kasi alam kong walang patutunguhan yung discussion, walang patutunguhan yung pagdedebate. So ako kasi ayaw ko talaga ng debate. Ayoko talaga ng parang long discussions, tapos parang pilit mong pinapaintindi with all humility, love, and respect. Pero sila ay binabalikan ka ng mga hindi makataong mga terms, mga kasambreros. So pagka ganun, iniiwasan ko na lang, mga kasambreros. So the verse advises us to be mindful of who receives our precious knowledge or guidance, just as dogs and swine were considered unclean or unworthy in ancient times. It encourages us to be discerning in sharing our wisdom, choosing recipients who are ready to receive and appreciate its value. So, naalala ko yung parable ni Jesus Christ dun sa mga puso na iba't ibang uri ng ugali ng tao, kung paano sila mag-receive or tumanggap dun sa word ni Lord. No, yung isa nasa batuhan, yung parang yung word na punta dun sa batuhan, yung isa naman sa tinikan, yung isa naman ay sa gilid ng highway, yung isa naman ay sa matabang lupa. So dun sa matabang lupa, yun yung mga taong tumatanggap at saka gumagalang sa word of God. So sila yung dapat nating bahagian, kumbaga i-share ng gospel, mga kasambreros, because tatanggapin nila ng may respeto, may paggalang at pagmamahal, no, ang gospel, mga kasambreros. So ito yung kasi yung baboy at saka yung aso, mga kasambreros, ay considered sila unclean, no? Kasi yung aso kasi, isa sa mga verses din dito ay yung sinuka nila ay kinakain din nila, mga kasambreros. And yung mga asong kali, hindi naman kasi general truth, mga kasambreros. Yung mga aso, sila, I'm not against naman, hindi ako against sa mga aso. Sila parang sexual intercourse sila kahit sa public. Tapos yun nga, no, kahit yung suka nila kinakain nila, mga kasambreros. So yun yung mga ugali na parang metaphor na comparison, mga kasambreros, sa aso at sa mga taong hindi tumatanggap ng banal, mga kasambreros, na kasulatan. If you imagine if you have a precious jewel or a valuable treasure that you hold dear, would you casually toss it to someone who wouldn't understand its worth or might even trample on it? So parang kunwari meron kang isang ginto or may isa kang perlas na mamahalin, mga kasambreros. So hindi mo naman siya ibibigay dun sa taong hindi mo pagkakatiwalaan or hindi niya alam kung magkano yung presyo or magkano yung worth or ano yung worth ng, mga kasambreros. So parang ganun. Parang isang bata na binigyan mo ng 10,000, tapos kasi bata, baby pa siya, so hindi niya alam ang worth, mga kasambreros. Maaring paglaruan niya lang at saka mga kasambreros, at saka pupunitin. So ganun, parang ganun, no? It's just a comparison as well, mga kasambreros. And ang verse na ito ay nag-advise sa atin talaga na kapag tayo ay, kasi yung dunong hindi lang yung banal na salita, pero minsan kapag nag-advise ka, yung tinuturuan mo or kinokorek mo yung isang kaibigan, for example, or yung anak mo or yung asawa mo, kapag tinatama mo sila tapos hindi sila nakikinig, so parang ganun ba, parang imbis na makinig sila ay parang sinisigawan ka pa at saka minamock ka. So hindi po, parang ito yung parang you are yung banal, yung maganda, yung tama, binibigay mo at saka sinishare mo sa kanila, pero ayun na makinig, mga kasambreros. So it's really important na yung word na ito ay Matthew 7:6, mga kasambreros,
ay isa puso din natin, no? At saka i-apply natin sa ating pamumuhay. To grasp the full weight of Jesus' words, it's essential to understand the context of Matthew 7. So ang whole chapter ng Matthew 7 kasi mga kasembreros ay about teachings on judgment, principles of asking and receiving, the renowned golden rule, no? So napakahanda. Yung term na dog dito ay nag-symbolize ng yung mga taong hostile, hindi sila receptive mga kasembreros sa gospel or sa message ng Holy Bible. So consider a scenario where someone attempts to share their faith with a hostile audience, leading to conflict and disrespect. So kunwari, meron kang testimony, meron kang share na kabutihan ng Panginoon sa isang taong alam mong walang respeto, no? Walang galang mga kasembreros at saka atheist, for example, hindi naniniwala sa Panginoon. So, parang tatapak-tapakan lang at saka baka babalikan ka lang niya ng mga masakit na salita. Kasi nga, hindi nila na-appreciate at hindi sila good recipients mga kasembreros ng salita, basta related sa Panginoon mga kasembreros. Ang verse na ito ay nag-underscore ng kahalagahan ng discernment din, no? Ang discernment kasi ay parang wisdom yan mga kasembreros. Yung meron kang meron kang kaalaman, meron kang insight, no? Point of view na alam mong taong to, ganito siya. I-receive ko niya ng so ganito. So parang insight siya. Meron kang unang naiisip, makita mo parang sa action, the way that person talks or speaks mga kasembreros. So malalaman mo kung recipient siya or good recipient ng salita ng Panginoon or correction. Kasi ang tao kapag alam mo, yan pag tinuturuan mo, ayun, mabalibag lang yan, hindi maturuan. So parang ikaw mismo, hindi mo na siya tuturuan kasi nga hindi naman nagpapaturo, no? Parang ganun kasi wala siyang teachable heart. So ikaw mismo na whether you are a superior or manager or nanay ka for example or tatay ka for example o nakakatanda ka tapos ayun naman nakinig, so nakapabayaan mo na ngayon sa parang ganon mga kasos. Think of your faith and principles like precious family heirlooms. Would you hand them to someone who wouldn't value or respect them? In your work and family life, cherish what you hold dear. Share your wisdom wisely, knowing when and where it will be appreciated. Let's be smart, no, and wise mga kasembreros about who we open our hearts and minds to, while still showing love and understanding how we protect what's precious while still shining light in this world. So napakahalaga nito mga kasembreros kasi kung ano mang meron tayo, even yung advice, counsel, experience, no, na pwede natin ibahagi sa mga taong babahagi na natin na good at saka parang matabang lupa, natatanggapin nila ang correction and counsel. Alright, salamat po sa ating Word of God, Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, and discernment mga kasembreros sa Matthew 7:6. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time, mga sesen pa. Alam po,